galing sila sa matitinong pamilya. Hindi po ako pabor sa anti-dynasty, political dynasty. Naninindigan na ang tunay na kasukatan ng lider ay hindi kung kanino siya nagmula, kundi sa kung paano siya naglingkod ng may paninindigan, ngunit may pag-iingat, may pagsang-ayon, ngunit may pagpapaalala. Sapagkat ang nais naming manaig ay hindi apelido, kundi mabuting pamamahala. Magkaiba ang pananaw ng nakatatanda at mga kabataan sa usapin ng Anti-Political Dynasty Bill. Ito ang nabatid sa idinaos na kauna-unahang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na ginanap sa Carmona, Cavite ngayong araw. Sa isang video message, binigyang diin ni House Speaker Faustino Boji D. III na hindi nagtungo ang mga mamabata sa Carmona para magtakda ng pasya, kundi upang makinig sa iba't ibang saloobin at karanasan ng mga Pilipino. Sa mga sumusuporta, sa mga may mga pangamba, at sa mga nagnanais ng magsusing pag-unawa sa panukalang ito. Ang malinaw po, seryoso ang kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty. Gayunman, naninindigan kami na mas magiging matatag ang batas kung ito'y dadaan sa totoo at malawak na konsultasyon sa ating pong mga mamamayan. Kabilang sa mga tinalakay sa konsultasyon ang lawak ng relasyong sakop ng pagbabawal sa pagtakbo sa eleksyon at kung anong mga posisyon sa gobyerno ang dapat malimitahan. Nagpaliwanag naman si Suffrage Committee Chairman Zia Alonto Adyong na ang soberanya ay nagmumula sa taong bayan at hindi magiging makabuluhan ang anumang reforma kung hindi ito nakaugat sa tunay na karanasan at boses ng mamamayan. Sa konsultasyon, karamihan sa mga matatanda ay nagsabing ayaw nila sa panukala dahil paano naman ang mga nagseserbisyo talaga ng tapat. Sa amin, bagamat sila'y magkakamag-anak, ang intensyon nila ay maging mabuti ang kanilang mga nasasakupan. Ano na naman po yung mga namumuno na maayos na namumuno sa kanilang bansa? Hindi naman po por isang ipilito o anuman ay gagawa na ng korupsyon dito sa ating bayan. Utos ng ating konstitusyon na dapat tiyakin ng Estado ang pantay na pagkakataon sa serbisyong pampubliko at ipagbawal ang politika na ayon sa batas. Upang wakasan ang korupsyon, kagutuman, demolisyon, kawalan ng trabaho at kung ano-ano pang suliranin, dapat ho nating lutasin ang pinag-uugatan nito. Ilabas natin ngayong eleksyon sa 2028, kailangan po gamit din tayo sa ating mga utak. Hindi lang po 500 pesos bill, 1,000 pesos bill, okay na. Meron na tayong listahan, may kodigo pa. First leg pa lang ito ng inisyatiba at planong dalhin sa Cebu para sa Visayas leg sa susunod na linggo at sa Cagayan de Oro City para sa Mindanao leg. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.